8 mga bansa na may pinakamaraming scammers. Number 8. Venezuela. Isa sa mga controversial na issue ng panlilinlang sa Venezuela ay ang petro-cryptocurrency na nilikha mismo ng gobyerno. Inilarawan ito bilang isang peking investment na kulang sa transparency. Maraming nag-aalala na ito ay magdudulot pa ng matinding hyperinflation at lalong magpapasama sa ekonomiya ng bansa. Maliban dito, maraming Venezuelan Americans ang nabiktima ng fake investment schemes sa pamamagitan ng affinity fraud. Ginagamit ng mga scammer ang mga peking financial firms upang magbenta ng fraudulent promissory notes na nagdulot ng milyon-milyong dolyar na pagkalugi sa mga investors. Sinasamantala ng mga manloloko ang tiwala at ugnayang kultural sa loob ng komunidad upang makapanloko. Dagdag pa rito, may mga opisyal ng gobyerno na nasangkot sa money transfer fraud at money laundering gamit ang state oil company na PDVSA. Pinagkakakitaan nila ang mga currency exchange rules upang makapandaya sa mga currency conversions at international transfers na nagresulta sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong dolyar mula sa pondo ng estado. Number 7. Indonesia. Karaniwan ang mga hotel booking scam sa Indonesia kung saan gumagawa ang mga scammer ng fake hotel profiles sa mga kilalang booking platforms. Inaakit nila ang mga biyahero gamit ang magagandang alok at presyo at higit sa lahat ang larawan at contact details mula sa mga lehitimong hotel. Pagdating ng mga biktima, matutuklasan na lamang na walang existing na reservation o sisingilin sila ng sobrang mahal. Madalas ding lapitan ng mga walang lisensyang tour guide ang mga turista sa mga sikat na destinasyon. Nag-aalok ng kanilang serbisyo sa sobrang taas na presyo. Minsan, dinadala nila ang mga bisita sa mga tindahan na sobrang mahal o nagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa mga lokal na atraksyon. Laganap din ang mga e-commerce scam sa bansa, lalo na sa mga social media platforms tulad ng Facebook at Instagram. Gumagawa ang mga scammer ng mga mukhang lehitimong profiles para akitin ang mga mamimili sa pamamagitan ng pag-alok ng murang halaga. Madalas silang gumagamit ng peking testimonya para magmukhang mapagkakatiwalaan ang kanilang produkto, pero kadalasan hindi dumadating ang item o iba ang kalidad nito kaysa sa ipinangako. Number 6. Philippines. Patuloy na laganap ang online scam sa Pilipinas, kung saan gumagamit ang mga scammer ng iba't ibang paraan para linangin ang mga tao at nakawin ang kanilang pera. Kabilang na nga dito ang mga sumusunod. Online shopping scam. Ang pagbayad para sa mga produktong hindi naman talaga umiiral. Pinapakita ng mga scammer na totoo ang kanilang mga alok at sa ibang pagkakataon naman, nagpapadala sila ng peke o maling produkto na iba sa in-order ng customer. Fake online lending companies. Laganap ito ngayon lalo na sa social media platforms tulad ng Facebook. Niloloko ng mga scammer ang mga tao sa pamamagitan ng mga peking pautang o financing schemes na nangangako ng sobrang taas na kita tulad ng 12% kada linggo o 48% kada buwan. ATM o card scheming. Ang pagkopya ng mga scammer ng iyong impormasyon sa bank account mula sa magnetic stripe ng iyong ATM o credit card. Sa pamamagitan nito, nakakapasok sila sa iyong account at maaaring magsagawa ng mga transaksyon tulad ng pag-withdraw o pag-transfer ng pera. Maaari rin nilang gamitin ang iyong detalye para magsagawa ng identity fraud, gaya ng pagpapautang o pagkuha ng loan sa iyong pangalan nang hindi mo nalalaman. Email phishing. Isang uri ng online banking scam kung saan makakatanggap ka ng email mula sa isang peking bank na nagsasabing kailangan mong i-confirm ang iyong account sa pamamagitan ng pag-click sa isang link. Kapag nakuha nila ang iyong impormasyon, gagamitin nila ito upang magsagawa ng hindi otorisadong transaksyon sa iyong account. Lottery scam. Karaniwan ito sa mga peking email, sulat o mensahe na nagsasabing nanalo ka ng premyo sa isang lottery na hindi mo naman sinalihan. Romance scams. Ang mga scammer ay gumagawa ng peking profile sa mga dating apps at magtatangkang magpalalim ng relasyon upang makuha ang tiwala mo. Kapag nadama nilang may tiwala ka na, hihingi sila ng pera gamit ang mga dahilan tulad ng pinansyal na problema o sakit. Number 5. Brazil. Karaniwan ang mga ATM scam sa Brazil na aabot sa 2 bangko o ATM ang ninanakawan araw-araw, lalo na sa mga maliliit na bayan na kulang sa presensya ng pulisya. Madalas gamitin ng mga kriminal ang dinamita para sabay-sabay na pasabugin ang mga ATM o bank vaults na maaaring kumita ng hanggang 1 milyong riyal o $263,000 bawat ATM. Bilang tugon, nag-invest ang mga bangko sa anti-theft technology gaya ng specialized ATMs at facial recognition cameras. Karaniwan naman sa mga malalaking
malalaking syudad sa Brazil ay laganap ang fake taxi scam. Kadalasang tumatarget sa mga turista na hindi pamilyar sa lugar o wika. Niloloko ng mga scammer ang mga pasahero sa pamamagitan ng mga binagong metro, sobrang singil sa pamasahe o pagdaan sa mas mahahabang rota para mas malaki ang singil. Nakaranas din ang bansa ng pagtaas ng phishing attacks na nagresulta sa kanila na maging pangalawa sa may pinakamaraming kaso ng digital fraud. Gumagamit ang mga kriminal na mga peking website na ginagaya ang mga lehitimong online stores para nakawin ang personal at financial na impormasyon ng mga tao. Pinakaapektado ng identity fraud ang sektor ng telecom, kasunod ang mga bangko at financial institutions. Number 4. Pakistan. Karaniwan na ngayon sa Pakistan ang mga lottery scam kung saan ginagamit ng mga manloloko ang pangalan ng mga kilalang brand para mahikayat ang mga biktima. Nagpapadala sila ng mga liham na mukhang lehitimo sa pamamagitan ng courier na nagsasabing nanalo sila at tatanggap ng kotse o cash prize. Hinihikayat ang biktima na tumawag sa isang numero para kunin ang premyo na nauuwi sa panloloko. Tuwing magkakaroon naman ng natural disaster o krisis ang bansa, ang mga scammer ay gagawa agad ng charity scam. Gumagawa sila ng mga peking website para sa donasyon at nagpapadala ng scam emails na sinasamantala ang kabutihan ng mga tao sa panahon ng emergency. Isa rin sa malaking banta sa Pakistan ang SIM swap fraud na nagiging sanhi ng pagnanakaw ng pera mula sa mga bank account ng dandaang biktima. Sinasamantala ng mga scammer ang kahinaan ng two-factor authentication para makuha ang access sa mga bank account. Madalas silang nagpapanggap bilang mga empleyado ng mga telecom companies at niloloko ang mga tao na pindutin ang ilang numero na nagbubukas ng access sa kanilang mga telepono at bank accounts. Dahil dito, naglabas ng babala ang Cybercrimes Wing ng Federal Investigation Agency para paalalahanan ang publiko na maging maingat sa ganitong uri ng panloloko. Number 3. China. Ang China ay naging isa sa mga pangunahing bansa na sangkot sa mga scam sa buong mundo. Maraming klase ng panloloko ang nagaganap na apektado hindi lang ang mga mamamayan kundi pati na rin ang mga tao sa ibang bansa lalo pat mabilis ang pag-unlad ng kanilang teknolohiya doon. Laganap ang mga investment scam sa China lalo na sa mga social media platform tulad ng WeChat. Niloloko ng mga scammer ang mga tao sa pamamagitan ng mga pangakong mataas na kita mula sa mga investments sa mga gamit sa bahay at electronics. Madalas silang gumagamit ng peking testimonya at larawan para mahikayat ang mga biktima na mag-invest ng malalaking halaga. Ngayon din ang paggamit ng mga peking profile sa social media at bumuo ng tiwala sa mga potensyal na biktima. Kadalasan nagpapanggap silang mga batang babae o matagumpay na investors at unti-unting ini-introduce ang mga biktima sa mga cryptocurrency investments gamit ang peking platforms. Tinatawag itong mga pig butchering scams na nagdulot ng bilyong dolyar na pagkalugi sa buong mundo. Bukod dito, nangunguna ang bansa sa paggawa at pagkalat ng mga counterfeit o pirated na produkto. 75% ng mga peking produkto na nasasabat sa buong mundo ay nagmula sa China at Hong Kong. Lumago ang merkado ng counterfeit goods sa China hanggang umabot sa halagang 600 bilyong dolyar na bumubuo ng 2.1% ng kabuuang kalakalan sa buong mundo. Number 2. India. Ang India ay naging isang malaking bahagi ng global na issue ng scam kung saan ang iba't ibang uri ng panlilinlang ay target ang mga biktima sa loob at labas ng bansa. Dahil sa mabilis na pagdami ng gumagamit ng internet, tumataas din ang bilang ng mga online scam. May 3 pangunahing uri ng scam sa India. Una ay tech support scams. Ang mga scammer ay nagpapanggap bilang service representatives mula sa mga kilalang kumpanya tulad ng Microsoft o Apple. Sinasabi nilang may problema ang device ng biktima at nag-aalok na ayusin ito kahit na walang tunay na issue. Pangalawa ay job scams. Dahil sa matinding kompetisyon sa job market ng India, inaabuso ng mga scammer ang mga naghahanap ng trabaho. Gumagawa sila ng mga peking job offers mula sa mga kilalang kumpanya o nagpapanggap bilang placement agencies na humihingi ng bayad para sa mga peking trabaho. Pangatlo ay fake shopping websites. Dahil sa pag-usbong ng e-commerce, tumaas ang bilang ng mga peking online stores. Ang mga website na ito ay kumopya ng mga lehitimong retailer at nag-aalok ng mga sikat na produkto sa sobrang murang presyo. Gamit ang agresibong marketing at peking reviews, nililinlang nila ang mga biktima na nagre-resulta sa financial losses at identity theft. Number 1. Nigeria. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang Nigeria ay kilala bilang sentro ng iba't ibang scams lalo na sa digital world o internet. Kasama sa mga sikat na scam ang 419 scams na hango sa isang probisyon sa batas ng Nigeria o Section 419 ng kanilang penal code na tumatalakay sa mga kaso ng pandaraya. Sa pamamagitan nito, nangangako ang mga scammers ng malaking pera kapalit ng paunang bayad. Kadalasan, nagpapanggap silang mga opisyal ng gobyerno o mga business executive
at nagsasabing kailangan nila ng tulong para mailabas ang pondo mula sa Nigeria. Bukod dito, mayroong romance scams kung saan niloloko ng mga scammers ang mga tao sa mga dating apps at social media. Isa pang uri ng scam ay ang business email compromise. Pinapasok ng mga hacker ang mga lehitimong email account ng negosyo upang i-redirect ang mga bayad papunta sa mga peking bank accounts. Maaaring magkunwari ang mga scammer bilang mga executive o vendor ng kumpanya at linangin ang mga empleyado upang mag-transfer ng pondo. Ang mga ataking ito ay nagdudulot ng malaking financial losses sa mga kumpanya sa iba't ibang industriya tulad ng healthcare at finance.